Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan. No? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya. VP, in relation to this, ma'am, no, despite the significant budget cut which affected some of our programs, including the medical assistance program, marami po sa ating mga partners, ma'am, including the healthcare providers, ang nasasabing they are willing to partner again with OVP if given the chance. Ano po yung tugon natin dito, ma'am, na marami po ang willing na tumulong at handang maging kaagapay ng OVP sa pagbibigay po ng serbisyo sa mga Pilipino? Oo, nagpapasalamat kami sa kanila, no, sa ating mga healthcare institutions, sa kanilang partnership sa Office of the Vice President and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved communities natin, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Kaya matitigil yung medical and burial assistance, pero masaya kami dahil nandyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership sa mga susunod na taon kung magkakaroon tayo ng budget. Last po, ma'am. VP, with our strong partnership with various sectors, ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo in the next coming years, especially katunaas sa mga GIDA area, ma'am? Oo. Patuloy pa rin ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Nawala lang yung medical and burial assistance at nawala yung pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Pero lahat ng ibang pang mga budget, lahat ng iba pang mga proyekto kung nakikita nyo ay tutuloy pa rin sila. In fact, sa aming 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 matapos, no, 1 million. Kung nakikita nyo kanina, approximately nasa 800,000 na tayo. So expectation namin ay matatapos natin ngayong taon ang 1 million trees para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating mga partners. At ang usapan na lang namin ay itutuloy pa rin namin yung tree planting beyond sa target namin na 1 milyong puno. Okay. Good afternoon, VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow-up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay, no, yung budget ng Office of the Vice President dahil nga hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget
para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Ma'am, you earlier mentioned in an interview na you are... Ma'am, para iterate na lang yung comment nyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga, ano bang term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Follow-up question. The Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the business sector? Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Okay. VP, good afternoon. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summon? Hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at sila yung magdidesisyon kung ano yung gagawin doon sa summons. Okay. Ma'am, there's a phone-in question here from the Billionaire News Channel. Comment lang po dun, they are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT, that the PR firm of the son of Yossi Tanco, a billionaire, is behind the anti-Sara Duterte post online using ChatGPT platform. And your comment, ma'am. Oo.
Actually, hindi lang yung kay Tanco, no, ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no. Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Tawag nung hearing, Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news. Yes, may TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao, ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. So, para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there? Cut. Do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo? So, ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Ma'am, just speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste, claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI generated video? Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh.